Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Paglipat kay Alice Guo sa kulungan, maaantala matapos umapila sa korte. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Nag-file ng motion to remain ng kampo ni Guo Huaping alias Alice Guo para manatili sa Pasig Female Dormitory. Kasunod ito ng utos ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 na mailipat siya sa Correctional Institute for Women nakaraang mahatulang guilty sa qualified human trafficking. Batay sa kopya ng order na ibinahagi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakatakdang tinggin ang hirit ni Guo sa Nobyembre 26 sa hiwalay na pensahe sa DZRH News. Kinumpirma ni BJMP spokesperson Jail Superintendent Jerex Bustinera na walang dumating na transfer order sa kanila mula kahapon, pero binanggit ni Bustinera na nasa maayos namang kondisyon si Guo at sadyang utos lang din ng korte ang hindi siya iharap ng pisikal sa kanyang promulgation kahapon. Sinintensyahan si Guo na habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa naging bahagi niya sa pag-organisa ng illegal Pogo Hub sa Bambam Tarlac. Nitong Hunyo, hinatulan na rin ng hiwalay na korte sa Maynila si Guo para mapatalsik sa Office of the Mayor sa bisa ng isang quo warranto petition. Dahilan ng hukuman ay isang tao, sina Alice Lial Guo at Guo Huaping na isang Chinese national. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, higit 300 pamilya makikinabang sa In-City Vertical Housing Project ng Manila LGU na pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng In-City Vertical Housing Project ng Manila LGU na San Lazaro Residences sa Santa Cruz, Manila kaninang umaga. Mula sa 382 units ng 20-story building, 173 dito ay hilalaan sa mga kawani ng Manila Health Department, habang 189 units naman ang bubuksan para sa government employees na mayroong salary grade 9 hanggang 18, bawat unit ay mayroong 2-bedroom capacity, at 40 square meters. Ang proyektong ito, mayroon public health laboratory, health center, swimming pool, parking spaces, function room, at outdoor activity area. Ang mga mapagkakalooban ng units, inaasahang magbibigay ng nasa 2,000 hanggang 3,000 piso na monthly contribution para sa kanilang pag-okupa sa unit. Ayon kay Architect Ernesto Oliveros, sa oras na umalis na ang okupante ibabalik dito ang inihulog na monthly contribution, ngunit ibabawas ang mga magagastos sa repair at iba pang kailangan pagsasaayos, upang mapanatiling maganda at maaliwalas ang unit para sa susunod na gagamit. No. City government property yun. So, eventually, pagdating ng actually, after 10 years sa building code kasi kailangan i-assess yung building if it's still livable. Pero I think sa ganda at tibay ng building natin, 10 years, still dudas mo pa rin. At saka yung city government natin sinisigap na ma-maintain tsaka maalagaan yung properties natin in city vertical housing projects. So I think maganda naman siya. Pero after 10 years, i-assess ng structural engineer. Tapos every year na yun na lagi natin i-assess. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Huwebes. 28 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.